Samantala, pinuri ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong ang ginawang pagharap ni House Majority Leader Sandro Marcos sa ICI para patunayang wala itong kailangang itago. At mula sa Batasang Pambansa, Sir Earl Tobias, una sa balita, live via phone patch. Yes, Earl? Zai, pinuri ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong ang ginawang pagharap ni House Majority Leader Sandro Marcos sa ICI para patunayang wala itong kailangang itago. Patunay kasi yan na pinaninindigan ng Kamara ang pagiging bukas nito sa mga investigasyon para matumbok ang katotohanan pagdating sa kung sino ba talaga ang dapat managot sa flood control corruption scandal. Kaugnay niyan, sinabi rin ni Adyong na ang ilan sa mga nagbitiw mula sa kanilang House Committee chairmanships ay mga voluntaryong nag-resign dahil kasalukuyang nadadawit sa anomalya ng flood control. Bukod siya, tiniyak naman ni Adyong na nanatiling prioridad ng liderato ng Kamara ang pagpasa ng panukalang nagtatalaga ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ang mas pinalakas na ICI, kung saan direkta ng makakapagkaso, makakapag-contempt at makakapagsabpina ng komisyon at meron na rin silang sariling pondo. Pumasa naman na sa committee level ang naturang ICA-IC bill at pinaliwanag ni Adyong na kaya lang hindi ito naisasalang sa Appropriations Committee ngayon ay dahil nakatutok silang maghanda sa paparating na Bicameral Conference Committee sa susunod na linggo, kung saan sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa ay naka-livestream ang pagsalang sa 2026 national budget. So it's a matter of priority. Definitely, the bill to institutionalize ICI will be on the agenda. But in terms of priority, the Appropriations Committee now has to prioritize the salient points in the HGAB to reconcile with the Senate version. So I think that's the reason why unahin talaga ang General Appropriations Act. Dahil samantala, pinaliwanag din ni Adyong na walang kailangang ikabahala sa pag-usad ng ICI. Kasunod na rin ng ilang sentimiento ng pangamba matapos mag-resign ni dating DPWH Secretary Viv Singson sa komisyon dahil sa stress. Nagtitiwala naman daw si Adyong na may kakayahan pa rin ng komisyon na umusad at itulak ang mga aktwal na kaso na resulta ng nagdaan nilang mabusising investigasyon. Balik muna sa inyo.